Una sa lahat, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at hingin muna natin ang basbas ng ating Panginoon at ang kanyang gabay sa ating po pag-aaral dito po sa ating topic ngayong gabi. Heavenly Father, we thank you, Jesus. Thank you for the blessings. Thank you, Lord, for the strength today. Thank you for a wonderful day and morning, O Lord, and day and night that you bless your people. Muli, Panginoon, salamat din na tinipon mo kami sa ganitong platform at pamamaraan. Lord, ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat nakikinig ngayon sa mga leaders, O Lord, and soon to be leaders. And we are grooming more leaders, God, for your name and for your glory. God bless our minds, our hearts. Let the Holy Spirit, O Lord, be our teacher tonight. In Jesus' name, Amen. Okay, so mahalaga po ang ating pag-aralan dahil ito po ang maghihiwalay sa isang tao, sa isang organisasyon, sa isang church, sa isang negosyo, kaysa sa iba. Opo. Without this na makabisa po natin, of course, hindi lang naman po ito ang ingredients for success and growth. Ano po? Ito po isa lang. Pero malaki po ito. Napakalaki po nito dahil ang vision po ay ang siyang nagdidetermine kung gaano kalayo ang pwede pa nating abutin. So, wala pong masama. Ano po? May mga leaders naman po tayo na successful na po. So, siyempre, nasa atin po kung patuloy po tayong makinig sa mga dagdag na kaalaman. Ano po? Bilang isang leader, ang learning po ay hindi po natatapos. Ang atin pong mga pag-aaral ay hindi rin po natatapos. So kung meron po tayong makuha sa na accomplish at nakuha ng iba, abay mag-aral po tayo. Di po ba? Sabi pa nga kahit nga si Solomon, nakikinig siya si Raulo eh. Alright? So, siguro naman sabi nga ni Sister Maribek, ang gwapo ko raw. So, siguro naman hindi naman kumukhang si Raulo. Alright. So, nandito po tayo ngayon mga kapatid sa Keeping the Vision. Now, we started with creating your own vision. How to have your own vision. Now, ang akin pong sinishare po sa inyo ay mix po ito, biblical and actual experience po natin. And hindi lamang po, tripartite po ito, no? Tripartite. Dahil ito po ay sa Bible mismo na experience and experience ng ibang mga leaders and experience ko mismo as a leader. Now, dapat po natin na tandaan, hello, Pastor Ronald, sa Kalayan, let's pray na makarating din po kami dyan sa Kalayan. Ano po? We are looking forward. Ay, sa mga gustong sumama sa Kalayan, magpa-enroll na. Register pala. Alright. Now, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ako po ay isang ordinaryong pastor lang din po. Isang ordinaryong manggagawa na ika nga, the same din po ang mga pinagdaanan, the same din, baka pa nga po, mas malala pa yung mga pinagdaanan ko po kaysa sa inyo. At resources, yung opportunities, halos ganun din po ka-scarce. Ano po? And when I started the ministry in 1996, ako naging pastor ako noong 1996, but the outreach in Manila, nung nag-start po ang gawain, mga 1994 pa po yun. 1994. And then, nagiging pastor po ako 1996. And hanggang 2006 mga kapatid, isa lang po ang church. For 10 years, and then hanggang 2009, sabi natin for 12 years. Sa loob ng 12 taon mga kapatid, iisang simbahan lang po kami. And attendance always napupuno naman po ang church. Sa akin naman pong experience, mula po sa maliit na church at
naglipat kami sa medyo malaki, napupuno naman po ng Panginoon. Yun nga lang, hanggang doon na. Magandang gabi sa mga taga Mindoro, Pastor Agustin. And ito po ang nagbago ng lahat. Opo. Unang nagmulat po sa akin ng aking kaisipan para mag-grow po yung church ay ang katotohanan at ang sinabi na basa ko po, noong unang panahon wala pa masyadong internet, so nagbabasa ka ng nagbabasa, ang sinabi po ay, if you will not train people, you will not grow. So tandaan niyo po ito, if you will not train people, you will not grow. The same way, kahit ang kumpanyan po ninyo, kung sa business po natin pag-usapan, pag hindi po natin pinapatraining yung mga tao, hindi po natin ina-upgrade yung mga tao natin, hindi po tayo makakope up sa competition, hindi po tayo makakope up sa business world na tinatawag. So we need to train people in order to grow. Noong unang panahon, para maintindihan po ninyo ang lahat, at baka sinasabi niyo, mabuti lang yan dahil marami na, malaki na yung church, may ganyan. Mandami mga kung anong iniisip. Hindi po nagsimula po ako actually mga kapatid. In fact, diyan po sa bundok ng Binangonan, kasi nawalan po kami ng church sa Maynila at napilitan po akong mapunta doon po sa Binangonan dahil may pinapasyalan po ako isang tao doon. Isang tao lang po ang pinapasyalan ko doon para magbisita lang po sa kanya. And then nagkaroon po ng Bible study sa isang pamilya. And then na-convert po yung buong pamilya. Nag-Bible study sa ibang mga bahay-bahay. Hanggang sa doon na po kami nagkaroon po ng chapel doon po sa bundok ng Binangonan. Napakahirap po ng kalagayan doon. Wala pong masyadong kapitbahay. Nag-iisa lang din po ako. Binata pa po ako at the time. Nag-iisa lang po ako, nag-iisa po ako natutulog sa loob ng simbahan at wala rin pong financial support. Wala pong financial support. Kung ano lang po ang madala ng mga kapatiran bilang tithes and offerings, yun lang din po ang aking matatanggap. So dahil po doon, hindi po ako nawala ng lakas ng loob. Hindi po ako, doon po ako nasanay mga kapatid na hindi po ako umaasa sa tulong o humaasa na may ibibigay po yung tao. And akin pong napatunayan na kung ang isip pala natin bilang manggagawa ay nandun lang sa gawain tapos hindi naman po tayo umaasa na kumbaga puro tulong ang nasa isip po natin, God will make a way. Yun po yung akin natutunan. At wala rin po kaming masyadong fellowship, wala po nga, malayo po kami masyado sa kabihasnan, ika nga. And then until po na nakarating po kami sa Mandaluyong, until na nakarating po kami sa San Juan, until nakarating po kami sa Cubao. But it's still just one church. Medyo nag-grow na po ng konti dahil po may mga na-training na dati-rati mula umaga service, then pagkahapon training. Hindi linggo-linggo po yan hanggang sa nakaproduce po tayo ng maraming mga workers. And then pagdating po sa Cubao, isang church pa rin po tayo. And doon po nagsimula na nagkaroon po ng vision na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. And in fact, mga kapatid, ang vision na ito na dumating sa akin ay kung gusto niyo po malaman kung anong oras dumating, 3 o'clock po ng madaling araw. Kinabukasan po linggo. Kinabukasan po linggo. And wala po akong mensaheng wala pong tumalab na mensahe sa akin. Marami po akong hinanda, marami po akong nakatago na mensahe. Wala po akong may makita na kahit na anong mensahe. 3:00 na ng madaling araw. At dati-rati po mga kapatid, at siguro sa ibang mga pastor nakaka-relate po sa akin na sometimes nagbababad ka hanggang madaling araw para lang maghanap ng kalooban ng Diyos para sa bukas ng pangangaral. And wala po talagang may umabot po sa aking puso. At about 3 o'clock in the morning, doon po, ito po yung biglang na-impress po while having still the meditation kung ano ang kalooban ng Diyos na aking i-share or
i-preach sa congregation. So, of course, ilang oras na lang po yun. Ito po yung vision. Ang vision na later on ay tinawag nga po natin na Vision 912. And that was in, as I can remember, May 3, 2009. Right? May 3, 2009. And nagkaroon po ng that Sunday, hindi ko makalimutan yun kasi birthday ni Sister Tata yun eh. And that Sunday, na-share ko po yun, yung vision na yun. At ang vision na ito, mga kapatid, is that nailagay sa akin ng Panginoon sa aking isip, sa aking puso, for many years, 12 years, nagre-renta lang po ang church. In fact, 9 years mula sa San Juan, renta lang din po ang church. At dyan po sa Cubao, binilang-bilang ko po, sa loob po ng 3 taon, abay umabot na po sa malapit sa 1 milyon ang aming binayad sa may-ari ng lupa na kami naman ang nagpatayo ng building. So doon po parang ang daming pumasok sa aking isip. Ito po ay sinishare ko po sa inyo para po ma-relate nyo po sa inyong mga sarili. No? Baka mamaya po kasi iniisip nyo, kasi iba naman yung kay si Pastor Alan, iba naman yung at least sila naman medyo malaki na. Hindi po ito po yung gusto ko po na ma-share po sa inyo, ito pong karanasan na ito. And when we got that vision, I shared it on that Sunday at maalala ko po, ang mensahe na aking dinala is Crossing Jordan. Yun po yung mensahe, Crossing Jordan. The faith that you need to move first before you can see the miracles. Yan. Kumbaga, ipakita mo muna ang pananampalataya mo bago mo makita ang gagawin ng Diyos sa'yo. Yun. Kasi magkaiba yun di ba? Dalawang tawiran yun. Una na tawiran ng mga Israel ay ang Red Sea. Pero sa Red Sea po, hinawi muna ng Panginoon ang dagat bago sila tumawid. Pero pagdating po sa Jordan River, ang river po na ito, maliit lamang po ito, pero that time nung tumawid po sila, pinatawid sila ng Panginoon sa panahon, tandaan po ninyo, na baha po. At kapag baha, ang ilog ay lumalawak ng mahigit 5 beses hanggang 10 beses at lumalalim ng 5 beses din. So hindi po basta-bastang ganun kadali ang tumawid sa River Jordan. Sa dami nga po ng panahon, doon, nung time na yun na bumabaha, kasi may panahon po yun na bumabaha. Pagkatapos po kasi ng spring, pag summer po, bumabaha po kasi nga ang mga yelo sa taas natutunaw po, nagiging tubig po yan. Bumabaha po sa ilog. Sa dami po ng panahon na pwede po silang patawirin ng Panginoon na maliit po yung ilog, doon po sa time na yon sila pinatawid. Ibig sabihin, may gustong ipakita ng Panginoon, mga kapatid, na kung meron po tayong pananampalataya sa Panginoon, wala po talagang mahirap na bagay kung tutusin. May mga imposible sa isip natin, pero iyon pala'y nasa isip lang po natin. Nananatili lang po palang nasa isip natin. Ang mahirap na bagay. At marami diyan iniisip natin, dapat may pera ka muna, dapat may tumulong muna sa iyo. So yun ang mga bagay na naghihinder pa nga Ang pinakamaganda ay pagtiwala mo sa Panginoon, pag binigyan ka ng vision, okay, makakatawid ka, patunayan mo na sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. And so ito pong Crossing Jordan, nauna po silang pinalakad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, humakbang sila sa tubig. Okay? Ang tubig hindi po hinawi ng Panginoon bago sila maghakbang. Pinahakbang po muna sila. Nung paghakbang nila, ito pong amazing na nangyayari. Bawat hakbang po, humihiwalay ang tubig.
Sunod na hakbang, humihiwalay ang tubig hanggang sa kabila. Yun po yung aking natutunan, mga kapatid, na araw na Sunday na yon, God moves in the church at May 25, about 3 weeks later, I officially casted to the congregation the vision. At yun po ang tinawag na Vision 912. 912 because it starts in 2009, and ang first vision should be fulfilled by year 2012. Yun po yun, kaya nagiging Vision 912 po yun, mga kapatid. And ang unang vision is that na imbis na mapunta kami sa nagrenta lang kami na hindi naman na permanente na lugar, magkakaroon po ng lugar para magkaroon po ng permanent church na hindi na po magre-renta. And exactly po, ulitin ko lang, in 2012 ay nalipat po tayo sa Batasan Church, dyan po sa Batasan Hills, Quezon City, at dyan mismo ay nakakuha, binigyan po tayo ng Panginoon ng lupa, and then nagsimula na po tayong mag-service. At nag-service po kami. Actually, sa totoo lang, hindi po talaga naiplano, no? Kasi December na po, 2011, December, magja-January ng 2012, wala pa pong lugar. Wala pa pong may naisip. Wala rin pong pera. Kasi kulang po, maliit lang naman. 120,000 lang po yung na-accumulate na pera sa vision. And parang wala pa pong talagang malinaw. Pero but I still believe that God is able. And exactly on May 2012, nag-service po tayo sa Batasan Hills, Quezon City. Yan. Just right, exactly after the 3 years and the fulfillment of the first vision na atin pong nilatag. At nangyari po yun. At mula dyan ay nag-evolve pa po ang ating vision. At pinakita ko nga sa inyo yung sample noong 2013 pa po na vision na Sunday, na kung saan ay pinakita ko na magkakaroon din tayo ng 2 to 3 story building. At by 2016, 3 years later, ay naganap din po. At nagkaroon po tayo ngayon ng current na church building. Praise God. Now ngayon, ito pong mga bagay na ito ay pinagdaanan po natin at hindi ko rin po naisip kung paano. Hindi ko rin po, sa totoo lang, it's very expensive. It's very napakalaking fund ang kailangan. Pero I do not know how God did it. But it happened. It happened. And of course, yan po ay sa tulong din ng ating pong mga elders, sa ating pong mga workers, and siyempre pa po, ang tamang pag-cast ng vision, tamang pag-share ng vision, at tamang pag-maintain ng vision. So, kung meron kang vision sa church mo, anong vision mo? Dapat malinaw sa iyo yon. Kasi hindi po pwedeng mag-share ka ng vision na parang kahit ikaw hindi mo may paliwanag. Okay? So dapat ang vision mo very clear. Kahit sa negosyo, kahit hindi lang po sa church ito, mga kapatid, kahit sa iyong personal na takbo, sa iyong negosyo na gustong gagawin, dapat malinaw, ano bang vision mo ng business mo? Anong vision ng iyong professional life? Anong vision mo as a person? Anong vision mo as a pastor? Anong vision mo as an elder of the church? Anong vision mo as a leader of the church? Anong vision mo as a minister of God? Marami po tayong mga dapat linawin sa ating mga sarili, mga kapatid. And dahil dyan, mga minamahal, kapag kayo ay malinaw na po yan sa inyo, sa kanyo pa lang po yan,
i-share sa iba. Of course, during the time na gusto mong maging malinaw ang vision, pwede ka mag-share sa mga core groups mo. Sa mga dikit sa iyo na mga elders, no? Gaya sa atin diyan sa church. Siyempre, ang mga core group po natin, nandyan po si Pastor Rod, nandyan po si Pastor Charles, nandyan po ang mga elders, mga department heads, no, ng ating churches. No? Hindi ko na po mabanggit lahat. Now, pag nailatag at meron silang mga opinion, meron silang doon po nagiging malinaw ang mga bagay-bagay na parang napakahirap pa at initially napakahirap po. Pero after that, ito po ang isang makapangyarihang vision. Ano po? Una na dapat tandaan natin sa pag-cast ng ating vision, dapat ang vision mo sa church ay vision mismo ng ating Panginoong Hesus. Yan. Dapat naka-align ang vision mo sa vision ng ating Panginoong Hesus. At ito'y tinuturo ko rin sa mga churches po natin, mga kapatid, na ngayon under sa Acts po, ang daughter churches and granddaughter churches, yung maabot po tayo ngayon ng 18 churches, mga kapatid, ay i-align po natin ng ating vision. Wala naman pong masama na magkaroon po tayo ng vision. Pero ang pinaka-basic na vision dito, mga kapatid, is umabot o kumbaga maabot ang ibang mga tao ng mabuting balita na magkaroon ng maraming churches, magkaroon ng maraming mga ministers na matraining at maraming kaluluwa ang makarating sa Panginoon. So, may vision po tayong dapat naka-align po doon kasi yun po ang gusto ng ating Panginoon is to reach the whole world. Sabi niya nga, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At sabi niya nga, go ye therefore into all nations and make disciples in my name. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi dapat tayo dito masyadong maghiwalay, no? Na sa vision ng Panginoon. That's very powerful kapag ito ay vision mismo ng ating Panginoon. Kasi nga, meron din po kasi mga masyadong personal ang iba, masyadong well, it's your freedom, no, to have what kind of vision God is giving you. But as long as it is on the direction that God wants to reach the whole world, I think wala pong masama doon. Ang masama lamang po doon ay kung umabot na po tayo sa tinatawag na personal glory. Ayan. So, from time to time, rebuke yourself. Ika nga, kailangan na medyo remind mong sarili mo that this is not about you, this is about Jesus Christ. Right? Now, kapag ito ay na-share na po natin ang vision, mga kapatid, dapat pag nag-share tayo, dapat malinaw din po ang mga pictures na pinapakita po natin. At number one na ating matutunan sa atin pong mga nabanggit nung nakaraan is that ang vision dapat ay nakaka-relate yung tao. Nakaka-relate yung bawat isa. Right? So, ma-relate, kasi hindi po pwede na wala siyang kinalaman doon. Parang ano yan sa akin, di ba? So, dapat na makarelate, no? Ang buong congregation sa sinasabi mong vision. So, ganun din yan, kahit small groups, no? Kahit po sa iyong lugar, ano ba ang vision na gusto mong makaptan? No, ngayon, once you already shared the vision and casted the vision, siyempre hindi naman po yun na pag-cast mo ngayon, kinabukasan parang nangyari na, okay, sunod na buwan. O, di ba? Ang sa atin nga, sa church nga natin, 3 years yun bago na nagkaroon tayo ng permanenteng lugar. So, ganong kalayo, ano? And if i-divide po natin yan into weeks, mga kapatid, sabihin na lang natin in 1 year, meron pong 50 weeks na lang, no? I think there are 52 or 54 weeks sa isang taon. And pagka tiningnan po natin, mga kapatid, imagine ka kung sa bawat buwan ay isang beses ka lang mag-share ng vision, for example. That's 12 preachings of the same vision in 1 year.
So paano po kung umabot sa 3 years? Okay. Eh di 36 preaching yon. 36 lessons. Eh paano kung 10 years? Eh di 120 lessons yon. Yan. So ibig sabihin, mga kapatid, medyo mahaba, no? Mahaba po ang proseso. Pero mangyayari, sabi ng Panginoon, mangyayari eh. Now ngayon, ito ngayon ang ating topic. Paano mo naman ma-maintain ang vision? Kasi nga, mga kapatid, ang isang challenge ng leader dito ay how to be creative. Siya maging creative na every time na mag-share ng vision, hindi siya na parang feeling na uulit lang. May mga dinadaanan siya na mga, kasi unang-una ganito po, bago kayo mag-share ng vision, you need to clear this out. You need to justify the vision. Kailangan i-justify mo ang vision. At ang justification na yan should come from the Word of God. Should come from the Bible. No? Doon po yung justification ng vision. Hindi ka po pwedeng ipilit mo yung vision mo. Ito yung vision ko bilang leader. Hindi po kailangan i-justify mo muna siya. Kasi unang-una, tandaan po natin, in order for you to get the heart of your people to go with the vision, satisfy the mind first. Kailangan mo munang ipaliwanag sa kanila bakit nila gawin ito at bakit natin gagawin ito at bakit natin ito dapat na suportahan. So dito po muna kailangan tama po ang justification, tama po ang pagpapaliwanag, tama po ang paglatag, and then pagkatama at malinaw na sa isip, saka mo isa-isahin ang mga vision para magkaroon sila ng pictures sa kanilang kaisipan. So ganun po kapag gumawa po tayo ng vision, vision, ay tinawag namin ito once in every week. Vision Sunday. Mamaya i-discuss po natin ng konti. Ay may mga creativity po. Ito po yung pinakamahirap na bagay. Ano ang gagawin mo? Noong nangyari din po ito kay Nehemiah, mga kapatid, na along the way, nawalan din po ng lakas at maraming problema dumating kay Nehemiah. At ito ang isa sa mga very classic lesson na makuha ng isang leader. Because yung nangyari po kay Nehemiah, kakaiba po kaysa the rest. Because sa kay Nehemiah po, ni minsan wala po kayong may mabasa ng word na and the Lord said unto Nehemiah. Wala po kayong may mabasa doon. Hindi kagaya po ni Isaiah, di ba? And the angel of the Lord or the Lord said, kay Moses. Pero sa kay Nehemiah, he is very normal like type of leader like us. Parang kagaya lang po sa atin. Na hindi naman po natin talaga naririnig audibly or in real voice ang mga inuutos ng Panginoon sa atin. Okay, that's number one now, the problem of Nehemiah. Number two, malayo din siya sa Jerusalem. May trabaho siya. Okay? Number three, si Nehemiah ay walang pera. Walang resources. Kulang sa tao. Di po ba? Ayan. So, makita po natin mga kapatid na kung ano ang dinanas ni Nehemiah, almost the same sa atin. Kaya nga nung nabasa ko po yung Nehemiah, parang napangiti ako eh. Because almost everything there has been also my experience and iba lang ang senaryo, iba lang yung tao, pero po yung type ng experience and process parehas po. Alright. Now, paano ba mag-maintain ng vision? Dito po tayo. At pag-aralan po natin ang leadership experiences and methods ni Nehemiah. So I presume that all of you or some of you have read Nehemiah. Kung hindi pa po kayo
nakabasa ng aklat ni Nehemiah at kung may Bible po kayo, pakibukas po. At kung hindi pa po ninyo nabasa ang Book of Nehemiah, basahin nyo po, or pagkatapos po nito, basahin nyo po ulit and then ulitin nyo po yung ating lesson kung gusto po ninyo. Para mapapanood po ninyo at maintindihan po ninyo ang mga nangyayari doon po sa kay Nehemiah. Right? Now ngayon, si Nehemiah po ay isang tao na ordinaryo lang pero nagkaroon siya ng burden. May burden po siya para po doon sa tayo ng Jerusalem. So nabasa nga po natin nung nakaraan mga kapatid na na-discuss ko po sa inyo na it took 100 years, more than 100 years, ang mga Israelites, ang mga taga-Jerusalem na nakitulog, nakitira, nakaano lang doon sa isang ruined city. Opo. Wala pong magandang lugar. It is in ruin, no? Puno ng mga debris, puno ng mga abot, puno ng ano. Wala pong isa na nag-isip na ayusin ang Jerusalem. Maliban kay Nehemiah na nung marinig ni Nehemiah, kumusta ang Jerusalem? Kumusta? Anong nangyari sa Jerusalem? Nung marinig niya, halos binagsakan ng mundo itong si Nehemiah. Mga kapatid, tandaan po natin ito. You have to remember this, na sometimes it took just only one person to identify and to have that vision, to have that feeling. And most of the time, it must be the leader. That dito po lumabas ang pangalan, ang pagiging leader ni Nehemiah. Kung hindi po siya nagpatayo ng building or ng pader ng Jerusalem, posible wala po si Nehemiah, hindi po siya nakasulat. Opo, kasi kaya siya nasulat dahil po doon sa vision niya eh. Dahil po doon sa nakita niya at gusto niya mangyari na ipatayo niya yung building ang mga pader ng Jerusalem. So kaya siya naisulat. At so doon nagpahayag at nagpakita ng leadership qualities, leadership skills ni Nehemiah. Ayan. So ngayon, isa-isahin po natin ang mga pamamaraan at nangyari sa buhay ni Nehemiah. Okay, bilis-bilisan po natin. Number 1, he made initiative to get information by asking the actual status of Jerusalem. So sa atin mga kapatid, tandaan po natin na ang vision natin ay nakadepende sa kung ano din ang alam natin. Ano ba ang nakikita natin? Kasi mapunan nyo, minsan napunta ka sa isang lugar, sa isang bahay, tapos may nakita kang unique yung cabinet, unique yung hagdan, tapos saka mo lang maisip na, ano kaya kung itong hagdan, parang ganitong klaseng hagdan ang ilagay ko doon sa aking bahay sa ganito. O di ba? So, nagkaroon ka ng vision because you saw something. O ganun din, kung minsan sa mga reels, sa mga nakita mo, ay ang ganda ng design. Pagkatapos iniisip mo, alam ko na, ito pala yung pinakamagandang ilagay ko doon sa, di ba? Nagkaroon ka ngayon ng vision. So, without information, mga kapatid, without those things na maintindihan mo, malaman mo, hindi ka magkakaroon ng vision sa sarili mo. Now, start tayo sa personal. Sa personal, kung ikaw, kung hindi ka nag-o-observe sa buhay ng mga tao, hindi ka magkakaroon ng vision sa sarili mo. As is lang. O, ganun din yan kung may negosyo ka, no? Kung basta gumagana lang, kumikita, and then that's fine. Pero, dyan ka lang din hanggang. Mas lalo na sa church. Pag nasatisfy po tayo na ganito lang po yung ating church, then it's the end of the story. And nobody can judge you. Nobody will judge you. Definitely. Kasi ang ultimate na judge naman ang Panginoon eh. Pero, baka meron ka pa pala dapat may nagawa at mas na-extend. Kasi nga, nung nagkaroon po ng vision, kagaya po ng ating vision na binabanggit ko po, noong 2009, until now, it's almost 25 years. 25 years, sorry. 15 years. 15 years na po nakalipas.
And in these 15 years, mga kapatid, ang churches na nag-exist because of this vision ay nasa 18 churches. Hindi po kasali dyan yung mga churches na nabuksan kaso hindi lang po nakapagpatuloy. Kagaya po doon sa Olongapo. Ang ating pong kagaya ngayon ng sa nabutas natin na nagiging outreach na lang muna natin ngayon. No? May mga ilan pa na mga gawain na hindi nakapagpatuloy. Pero 18 kung tutusin, more than 20 na po yung nabuksan lahat in 15 years. So ibig sabihin, we have the average of at least one church per year because of the vision. So kung wala po tayong vision na nangyari at hindi ito kunwari, hindi tinuloy nila ni Pastor Nap. Si Pastor Nap ang atin naman doon sa Rizal group of churches. So nagkaroon din sila ng vision sa sarili nila kung paano sila mag-expand so abutin nila pati ang Quezon province. So ganun din ang Laguna. Nagkaroon din ng kanilang vision ang Laguna na umabot din sa buong Laguna at karating na probinsya like Cavite. At ganun din sa Batangas. So, kumbaga, ang mga bagay po na ito ay nangyari because the vision was shared and then naipasa. So, una sa lahat mga kapatid, ang unang gagawin natin is to identify the need of the hour. Ano ba talaga ang need ng church? Ano ba talaga ang kasi maraming klaseng vision mangyari po yan eh. So po pwede po ninyong i-segment yan. Vision ng music, for example. Bibili tayo ng ganito, magkakaroon tayo ng ganito. So that's a very vision. May vision din ng ladies and men. So dapat ang ating mga ladies and men, pagka ganito, mga ganito na sila dapat, marunong na sila dapat mag-Bible study, dapat marunong na sila So that's another vision of the ladies and men. So marami pong mga areas doon sa church na may mga malililiit po na mga visions. But as a whole of the church, kagaya po ng ALJC Acts Evangelism group of churches po natin, mga kapatid, ang ating pong vision is to umabot po ang buo sa buong Luzon. Lahat po, buong Luzon as possible, maabutan po natin ng malagyan po natin ng mga churches. Yun po yung ating vision. At ang maganda po nito, I tell you, in 18 churches at almost 20 lahat ito, yung may nagsara lang tayo na hindi lang nakapagpatuloy yung ilang churches. Out of this, lahat po ito ay new church or pioneered church. Ayan. So, pioneered church. Ibig sabihin, mga kapatid, ang nag-expand dito, hindi lang tayo, hindi lang ang ALJC, hindi lang ang Acts, kundi ang kaharian mismo ng Diyos. The kingdom of God ang nag-expand because nag-expand lang yung kingdom of God kapag may bagong church. Pagka yan ay galing na sa ibang organisasyon, for example, galing UPC, galing sa galing sa PAW or what, no? PGC or what. Pagka nilagay po natin yan sa ating organisasyon, for example, lumaki ang organisasyon. That's fine, wala naman po. Marami pong paraan ng pagdami. Lumaki pong organisasyon. Pero hindi po lumaki ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God hindi po lumawak. Bakit? Kasi dati church naman na yan. Naglipat lang ng aquarium. Ika nga. Nilipat lang ng aquarium. So ang pinaka-vision talaga ng ating Panginoon is to open new churches. Ayan. Now, bilang leader, mga kapatid, dito malaman natin na may mga bagay kaso na dapat mong bayaran. Ayan. Kasi nga, vision mo yan eh. Now, how did Nehemiah got a vision? Dahil nagkaroon siya ng maraming impormasyon. Anong impormasyon? Sabi rito sa Nehemiah chapter 1 verse 2, that Hanani
one of my brethren came. Sabi niya, isa sa mga kapatiran na si Hanani, dumating at kasama ang mga taga-Juda. At tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na nakatakas noon at naiwan ng captivity. Kumbaga during captivity kasi, imbis na napasama sila sa mga dinala doon sa Assyria, sa Medo-Persia or sa Babylon, naiwan sila doon. Imagine nga for more than 100 years, okay lang sila doon. Walang ano, no? Sabi pa nga rito sa verse 3, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. Pinapahiya sila doon, binubuli sila doon. Masama ang tingin sa kanila doon kasi wala silang identity. Captive na sila lahat no? Sila lang yung mga naiwan doon, no? And the wall of Jerusalem, sabi nga also, is broken down and the gates thereof are burned with fire. So, sunog, durog, walang may nakatayo, ang mga tao pinapahiya, binubuli, pinipersecute. Yun po yung nangyari doon. At wala ni isang nangaas magsabi, hindi po pwedeng ganitong kalagayan natin. Yan. Nakarating ito kay Nehemiah. At anong ginawa niya? He identified the problem and understood it clearly. Ang ginawa niya, pinag-isipan niyang maigi ang problema na nangyari. Kumbaga, nag-meditate siya, nag-pray siya. Sabi nga rito ng verse 3, and even though I was afraid, I said to the king, may the king live forever. Kasi nga, kumbaga, nagkaroon siya ng knowledge at nagkaroon siya ng ano sa puso niya na bakit ganito ang Jerusalem. And so he prayed, he asked God's wisdom, he asked God for way. And the only way, dahil siya po ay isang cupbearer ng hari, ay kailangan po siyang gumawa ng paraan. At naisip niya na dahil naintindihan niya ang problema, so dapat kailangan niyang makausap ang hari. At sabi niya nga, at nakita ng hari one time na masyado siyang malungkot after several weeks. And sabi ng hari, may problema ka o parang wala ka namang sakit, pero bakit malungkot ka? At alam nga po natin mga kapatid na ang nagligtas diyan kay Nehemiah ay ang kanyang prayer. Kasi sa Medo-Persia o sa Persian Kingdom, bawal po ang sino man na naglilingkod sa hari na malungkot. Yan. Bawal po yung nakasimangot. Bawal po yung hindi makausap. Bawal po yung ganun. Pinapatay. Matindi nun. Kahit sino ka pa. Naalala ninyo na sa time ni Joseph nga, kahit sa Pharaoh nga, ang kanya mismong butler at ang kanyang baker, edi nabilanggo. Dahil pagka hindi ka magustuhan talaga, hindi ko magustuhan ng ugali mo ngayong araw, punta ka sa bilangguan. Ayan, ganun po nung unang panahon. And si Nehemiah po ay malungkot na dapat bawal po yun Pero hindi niya maitago ang kanyang kalungkutan dahil siya mismo saturated siya sa nangyayari. Kumbaga ganito po yun mga kapatid. Magkakaroon tayo ng vision sa ating mga churches or sa isang kahit negosyo pa. Kung talagang ang feeling natin parang hindi natin matanggap yung ganitong kalagayan. So, kumbaga tingnan mo ang church mo. Tingnan mo yung department mo. Tingnan mo yung group mo. Tingnan mo negosyo mo. Tanggap mo ba? Okay ka lang ba? Ayos lang yan? Yan. So nung sakay Nehemiah, naintindihan niya lahat hindi ito tama. So ngayon, gumawa siya ng paraan, pero wala siya may maisip, at ang una niyang hingin is that payagan muna siyang makapunta sa Jerusalem. Now, dahil dyan ay sinabi niya sa hari
May the king live forever. I am sad because the city where my ancestors are buried lies in ruins and the gates of the city have been destroyed by fire. So naintindihan niya, nakuha niya ang lahat ng impormasyon. Oh, ganito. Yan. So ganun din ano kung ilipat natin sa atin mga kapatid. Kunwari, ang church ay hindi na nag-grow. So siyempre, intindihin natin ano po yung mga kalagayan. Ano pong mga nangyayari, bakit? O, di po ba? No, ngayon, anong ginawa niya? Number 3, he look for solution. Yun po, ito yung mag-iwalay sa leader at saka sa mga hindi leader. Ang attitude of looking always for solution. Ang isang leader ay hindi po malimit na puro lang siya reklamo kapag may narinig siya. Ang kanyang iniisip lagi ay solusyon. Ano ang gagawin? Hindi po pwede sa isang leader na nagkaroon lang ng problema, puro siya reklamo. Kasi si ganito si ganyan dahil nga kasi sa'yo ikaw yung alam ninyo mga kapatid, natural naman yun na nangyayari yung ganyan. Pero bilang leader, hindi po nakakatulong. Kasi wala ka nang magawa, nangyari na nga Ang gawin na lang natin ay ang solusyon. Tama po ba? O kagaya sa inyo, sa bahay nyo, may nag-aaway, may nangyari. Tapos, kayong mag-asawa, sisiyan kayo siyan. Kasi ikaw. Sabi naman, hindi, ikaw yun. Eh di puro kayo sisiyan, pati yung mga bata nagsisiyan na rin. Hindi, wala akong dyan, no, si Ella yan, no, si yan, no, si ate yan, no, hindi, si Bunso yan, ayan. Eh di puro na lang magturuan. Eh tapos na magturo, sabi na natin na ituro, ano ngayon? O, di po ba? Pero pag leader ka, dapat solusyon na lang. Okay. O, ganyan. O, kahit sa church, may mga problema, mga kapatid, na inaayos sa church. Anong pinaka-the best? Ang ipalabas mo kung sinong mali at tama or ang maghanap ng solusyon. Yan. So, bilang leader, pagka ikaw ay magaling maghanap ng solusyon, automatic, magkakaroon ka ng status na leader. Opo, yan ang pinaka mabilis na paraan para maging leader. So anong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah chapter 2 verse 4, and the king said to me, what do you want me to do? Before I answered, I prayed to the God of heaven. Now, kung makita po natin mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 2, every time na mayroong mga dapat gawin si Nehemiah, every time na mayroon siyang mga dapat na i-propose, every time na mayroon siyang solusyon, every time na mayroon siyang problema, ang kanyang unang ginagawa is to pray to the God of heaven. Now remember this, brethren, that na wala pong may nakasulat na sinagot dyan nung paghingi niya. Sasabihin niya, Lord, I pray. Tapos sabihin ng buses, Nehemiah, ang iyong panalangin ay aking sasagutin. Wala Wala po. Paano niya nalaman na sinagot lang siya ng Diyos? Dahil ang kanyang panalangin naganap. So kung ating titingnan mga kapatid, na nanalangin siya sa Diyos ng langit, at ito ang dapat gawin ng bawat leader. Minsan may problema sa church. Minsan may problema din sa inyong mga programa or kahit na look or ask for guidance from the Holy Spirit. Ang wisdom ng Diyos, darating yan sa iyo if you keep on your silence and ask God to lead you and to open your eyes. To open your mind and your heart. Doon niya ilalagay yan. Bigla na lang yan magpa-pop up sa isip mo, itong gawin dapat. Yan. So dapat mga kapatid, pagka may mga dapat tayong gawin, sa Diyos tayo maglatag. At itong ginawa ni Nehemiah, kaya ang sabi na ang nangyari in verse 5, then I answered the king, if it would please the king. Now take note na bago tinanong siya, tapos nanalangin pa siya bago siya sumagot. Hindi po ito isang araw na nagtanong ang hari, tapos wait, mahal na hari wait, balikan kita. Hindi po pwede. Ay nako, mamamatay ka sa panahon na yon. Anong nangyari? Makita ninyo, right there, nag-pray si Nehemiah. Very
short prayer. So hindi naman kailangan mahaba mga prayers po natin mga kapatid. Ano po? Wala naman sa haba yan. Nandun yan sa kung gaano ka kasinsiro sa hinihingi mo sa Diyos. So nag-pray siya doon, Lord, give me wisdom. Just right there. At anong sabi? Nagkaroon siya kagad ng kaisipan, chance ako na ito, tinanong na ako. Una, kailangan makauwi ako sa Jerusalem. Kaya sabi niya, if it would please the king, if I have been good to you, please send me to Jerusalem, the city of Judah, where my ancestors are buried. I want to go there and rebuild that city. So very clear, tinanong na siya, nilatan niya na, ito, gusto ko, makapunta po ako sa Jerusalem. Okay? Now, anong ginawa niya pangapat? He looked for the ways and ideas for solution. Okay? So, siyempre, kung papayagan siya, anong gawin niya doon kung wala siyang pera? Anong gawin niya doon kung wala siyang materyales? Anong gawin niya doon kung walang tao? O di po ba? Ngayon, ang ginawa niya, itong sabi ng verse 7, dinagdagan niya ngayon ang kahilingan niya. Ito, tsansa na ito, total, nandito na. Kailangan ko kasi ng tao, kailangan ko ng mga materialis, kailangan ko ng pundo. Kaya sabi niya, I said to the king, if it is the king's pleasure, let letters be given to me for the rulers across the river. Sabi niya, hindi kasi marami akong dadaanan dyan. Kaya hindi po pwedeng ako lang mag-isa, hindi naman nila ako kilala. Dapat may silyo ng hari, may sulat ng hari, so that they may let me go through till I come to Judah. Tapos in verse 8, sabi niya, and a letter to Asaph. Asaph, the keeper of the king's park. Ibig sabihin, meron po yung lugar ng forest na kung saan ang lahat ng puno dyan ay para sa hari. Para daw, sabi niya, he may give me wood to make boards for the doors of the tower of the house. So makita ninyo, na doon pa lang sa proposal ni Nehemiah, ang kanyang isip, na-saturate niya na yung mga pangangailangan. Anong mga dapat gawin? Anong mga... Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Yun ang sinasabi ko na pagka tayo ay nagbigay ng ating vision, dapat malinaw po ito. Na malinaw na po sa isip, na pag-isipan na po natin kung paano, ano ang mga dapat gawin, paano natin ilatag, paano natin gawin. Ito po ang sinasabi na makita natin dito, for the wall of the town and for the house which is to be mine, pating tirahan niya, kasi sabi niya, hindi, kailangan may tirahan ako doon, So kasama pati yung mga provisions, kasama doon sa yung mga maliliit na bagay na minsan neglect po natin, ikasama sa bagay, sa bilang, po? Kaya minsan, pag nagpatayo ka ng building, tapos hindi mo binibilang yung labor, ang labor minsan masyado pang malaki, So, and the king, itong tingnan ninyo, and the king gave me this, for the hand of my God was on me. So, ang kanyang kahilingan nangyari because God's hand was on him. Now, tanda natin mga kapatid, now there are 5 M's of production. Para magiging productive ka, there are 5 M's. Okay? Ano yung 5 M's? Number 1, money. Yun po yung funds. Paano ka makagalaw kung walang pera? Ayan. So, kaya nga po, kahit sa mga churches, hindi po pwede pong walang pera ang church. Ang church dapat may pera. At paano siya makagalaw ng sarili niya kung wala siya, para siya nagmamakaawa? Para siya nagmamakaawa kung pwede bilhin ng ganito, pwede ganyan. Hindi pwedeng ganun dapat ang church may enough funds. So number 1 na letter M ng production is money. Number 2, manpower. Sinong gagawa? Sinong sasali? Sinong involved? Kasi kung wala kang manpower, paano mo gawin yun? Hindi ikaw mag-isa. Pero bilang leader, kapag meron kang vision, pagka walang may sumali, ituloy mo. Tuloy mo lang. Maniwala ka, maraming tao along the way, sasali yan. Number 3, materials. Supply. Saan mo kukunin? Number 4, machines. Anong gagamitin? Tools and equipments. Number 5, methods. Paano gawin? At ang mahalaga rito, timing. Yung timing. Ika nga, tama ang panahon ng pagkagawa. Kahit nga yung kawayan, may timing
Tawag nila ay taga sa panahon. Oh. Kasi pagka tumaga ka ng kawayan na alanganin sa buwan, bubukbukin po yan. Pero kapag taga sa panahon, hindi po yan mabubukbok. Mabubungi lang ang ngipin ng bukbok. Okay? So there are 5 M's na dapat masatisfy ng bawat negosyo, bawat church, or kahit project. Bawat project, bawat activities, or kahit na ano ang iyong gawin, especially sa negosyo mo, 5 M po ito ang dapat na maganap. Pag wala po ang isa nito, bagsak lahat. For example, may manpower ka, may materials ka, may machines ka, may methods ka. Wala ka namang pera, anong gawin mo? Hindi wala. Ngayon may pera ka, may materials ka, may machines ka, may pamamaraan ka, kaso wala kang tao. Anong gawin mo? Tama? So, isa lang po dito ang kulang sa 5 M's of production. Wala pong production. At kung may production man, hindi po matatapos. Gaya niyan, kahit may money ka, may manpower ka naman, may materials ka naman, may machines ka, pero wala kang proseso, wala kang system, ika nga. Anong nangyayari? Hindi ka marunong, hindi mo alam kung paano gawin. Nandyan lahat, pero wala kang alam anong gawin natin. Di po ba? Now, maliban, para kasi sa pangkabuuan ng iyong pagiging successful, there are 9 M's. 9 M's ang kailangan. So, nauna na po tayo sa 5 M's na ito ng production. Susunod po tayo, 4 M's of success naman tayo. 4 M's of success. Ano yung 4 M's of success? Number 1, mindset. Kailangan nasa isip mo talaga, hindi, kaya to, pwede to, mangyari to. Kasi marami yung magsasabi, hindi pwede. Ay, mahirap. Alanganin. Di ba? Kailan ang mindset mo, ikaw bilang leader, ay talagang dire-diretso ka. Hindi, mangyayari to, no? Number 2, motivation. Dahil nga po mga kapatid, isa sa mga problema ng tao ay yung magiging consistent siya. Kung hindi siya, paano siya maging consistent? Kung hindi siya motivated. Dapat motivated ka lagi. Now, ang isa sa mga matindi na gift ang isang leader ay ang tinatawag na self-motivation. Dapat ikaw na leader ka, marunong ka mag-motivate ng sarili mo kahit mag-isa ka na lang. Kasi mga kapatid, ang problema ng isang leader, kapag ang kanyang mga subordinate ay mga ngailangan ng motivation, makabigay siya. Pero pag siya ng mga ngailangan ng motivation, wala pong member ang makatulong sa kanya. Yun po yung pinaka-problema ng isang leader Pero kailangan ma-motivate niya ang sarili niya, hindi kailangan mabago niya. So, kailangan mula sa mindset niya, mabago niya, para makumbinsi niya ulit ang kanyang sarili niya na ma-motivate siya na gawin ang dapat gawin. Para bang motivation ng isang nanay? Matindi ang motivation ng nanay. Pagod na yan. Parang wala na rin minsan pera yan. Pero ang mindset niya kasi, ang mindset ng nanay, iba no? So, ma-motivate niya ang sarili niya. So, kailangan po natin ang tinatawag na self-motivation skills. Bilang leader, i-develop po ninyo ang pag-motivate ng inyong sarili na kahit na walang taong ibang nagmo-motivate sa inyo, kaya nyong i-motivate ang inyong sarili. Yun po yung mahirap po ito. Pero kailangan ng isang leader. Kasi sometimes mga kapatid, hindi ka pwede magpaawa-awa at sabihin na akong leader ninyo, wala man lang may nag-encourage sa akin. Sometimes okay din magparinig-rinig, pero mga kapatid, hindi po nakakatulong. Kasi nga, minsan ang tao wala namang pakialam. Walang pakialam sa mga natulong mo, walang pakialam yan sa mga nagawa mo, kung tutuusin, sometimes. Kaya kailangan marunong ka mag-motivate ng iyong sarili. Kagaya ni David, sabi niya nga, I encourage myself in the Lord. Yon. So ikaw lang at ang Diyos. Doon ka kumuha ng motivation. Maraming business din po na nangyari po sa buhay ko na parang medyo parang ayaw mo na rin. Medyo sasabihin mo na lang na parang bakit kaya ganito, bakit ganyan, But if you try to spend time with God, then God will motivate you in a different kind of way. At pagkatapos niyan ay
masigasig ka na naman. Okay. So that's the second. And that is almost the 7M. Now, pangwalo, mga kapatid, na motivation. Dahil siyam na M's to para sa total success, mastery. Ang mastery na kung tawagin, mga kapatid, ito yung alamin mo yung trabaho, alamin mo yung mga bagay, paano gawin, paano. Alam niyo kagaya nga po, mga kapatid, sinasabi ko nga, di ba, nagtapos po tayo ng kolehiyo, sa kolehiyo po tayo nagtapos, at hindi po natin alam ang mga bagay-bagay tungkol sa mga construction, tungkol sa mga ano, wala pong alam. Pero dahil nga po sa kailangan po nating may maganap, may matapos po natin, inaalam po natin kung paano. At kahit ako po, doon na ako natuto kung paano mag-layout, paano mag-asintada, paano magbuhos, paano magbubong, paano mag-dingding, mag-flooring. So lahat po yan doon na po natin yan malalaman. But we need to have mastery. Ibig sabihin, study, learn, mag-aral, mag-alam, paano. Sa mga yung people po natin, dapat ang mastery, bigyan nyo po ng time ito. So, change your mindset, have your motivation, and mastery. Then lastly, dahil kung wala po ito, wala lahat, momentum. Ibig sabihin, paghanap mo, pagkaroon mo na ng buwelo, dire-diretso, gawin mo na. Gawin mo na. Kapag meron ng buwelo, huwag ka nang mag-atras baba, atras baba, atras baba, abante, atras abante. Hindi po pwede. Dapat may momentum ka talaga, dire-diretso ka. Amen? So yan po ang siyam na letter na M's ng total success. At pagkatapos po, lahat ng ito, mga kapatid, meron po si Nehemiah. Makita nyo po, nung pumayag yung hari, dinidiretso-diretso niya na. Momentum po tawag doon. Kahit po nung pagpagawa niya bandang huli, nung mag-start na, maraming umahadlang, kasong momentum niya, dire-diretso. Hindi po pwedeng tigilan, hindi po pwedeng tumigil, diretso. Yun. Kasi nga ang mindset niya, yung motivation niya, tsaka yung mastery niya, alam niya kung paano gawin, alam niya ang mga bagay-bagay, at yan po ay nagkaroon ng production. Now ngayon, panglima na ginawa ni Nehemiah ay nilatag niya sa iba ang vision. Sabi niya sa chapter 2 verse 17, then I said to them, you see what a bad condition we are in? Sabi niya, ito yung sinasabi natin. Pag naglatag ka ng vision, dapat nakarelate yung tao. Dapat masabi rin ng tao na, ay, yung problema niya pala, problema ko. Problema natin lahat ito. Yun. You see what a bad condition we are in. Nakita ninyo, anong problema natin? Paano ng Jerusalem ay nagiging parang isang basura and its doorways burned with fire. Sunog ang mga highways, sunog ang mga gates niya, ang mga pinto niya. Ngayon, yan ang kalagayan. I-picture mo. I-picture mo sa tao. Parang gaya niya, ganito na lang ba tayo? Ganyan lang ba? Okay na ba sa inyo na ganito? Ngayon, ang solusyon, anong sabi ni Nehemiah? Come! Sabi niya, ito, matinding encouragement. Come! Let us get to work. Sabi niya, sige, gusto niyo sumali kayo. Building up the wall of Jerusalem so that, ito, para sa ano? So that we may no longer be put to shame. Para hindi kayo mapaya, hindi nila kayo ibuli-buli, hindi nila kayo basta na lamang sindakin. Hindi kayo mapapahiya. Hindi kayo malagay sa kahihiyan. So, bilang ikaw ngayon, kasama na sa'yo sa punto mo na, bilang ikaw, at the time, kung ikaw yung Israelite na nakatira doon sa Jerusalem, matagal na kami. Simula pagkagising ko dito, simula nung ako ipinanganak dito, puro na lang kami, nabubuli na lang kami lagi. Hindi nga naman talaga po pwede ito. Di ba? Ito yung vigor ng leader. Kailangan, pagka nagcast ka ng vision, pati ikaw kumbinsido na talagang ano ka sa puso mo, talagang ikaw mismo wala kang may makitaan na nagdadalawang
Kumbaga, hindi ka makita ng pagdadalawang isip kasi pagka ikaw, nag-share ka ng vision, dapat enthusiastic ka talaga. Hindi po pwedeng hindi ka enthusiastic. Palamya-lamya ka na para ka nagmamakawa, mga kapatid, siguro naman maawa naman kayo sa ating church. Ganyan na lang yung church natin. Huwag naman sanang ganyan, mga kapatid. Hindi. Kasi po pwede mong saka other side ka dumaan at sabihin mo, mga kapatid, siguro naman pumapayag kayo sa aking pananaw na hindi maganda yung ganitong nangyayari lang sa ating church. Amen? Oh. Yeah? O anong gawin natin? Tayo na. Tayo mag-evangelize. Tayo ay pumunta sa mga bahay-bahay. Tayo ay magkaroon ng mga outreaches. Oh. Di ba? Kaya nga ng ang pagiging isang leader, marami pong mga bagay na dapat po natin maintindihan talaga. But that makes you a leader And you have no choice. Okay? Now, kaya nga, sabi niya sa 18, then I give them an account of how the hand of my God was on me. Ito yung motivation. Sabi niya ito kung paano ako tinulungan ng Panginoon. No? The king's words which he had said to me. And they said, let us get to work on the building. Di ba na-encourage sila kasi nakita nila, nga no, paano kayo napapayag ni Nehemiah yung hari? At binigyan pa siya ng letter, binigyan pa siya ng suporta, pinadala pa siya ng mga sundalo. Para lang makatawid. Ayan. So, kahit ano, kahit ganito yon, pag may nangyari, may ginawa ang Diyos sa buhay ninyo, napakaganda na motivation yan para sa iba. May naganap sa buhay ninyo. May naganap na magandang bagay sa inyo. At lalo na kung ang vision ninyo ay naganap, napakalaki po niyan na encouragement sa iba. Right? So, ang mga tao, sabi na, sige, let's go. Gawin natin ito. So, they made their hands strong for the good work. Sila na mismo. Ang pinakamaganda kasi mga kapatid is that ang tao ay nakumbinsi, naintindihan bakit niya gawin, at gawin niya yan ng sarili na kumbaga, na hindi mo pinipilit, kusa, masaya, no? Enthusiastic, excited, yan. Dapat ganon. Hindi yung napipilitan lang siya, pinipilit, no? Parang yun pag hindi kayo tumulong dito, layas. Hindi pwedeng ganon, okay? Now, number 6, anong ginawa ni Nehemiah? He encountered severe external troubles. Ito na ngayon, sa pagbigay mo ng iyong vision, mga kapatid, magkakaroon ka ng persecution sa labas. Kasi maraming hindi po nagkagusto sa mga ginagawa po natin sa Panginoon. Ang diablo nandyan. So, siyempre, kuligligin niya yung mga kapitbahay mo, kuligligin niya yan yung mga kaibigan mo, kuligligin niya yan yung mga barkada mo, o kahit na sabihin mo na ng mga kakilala mo, kahit pa nga, pamilya mo sometimes, no? Basta yung sa labas, yung mga hindi mananampalataya, ay nako, gagawin niya yan. Kaya itong nangyari nung Nehemiah sa chapter 4, verse 1, when Sanballat heard that we Jews had begun rebuilding the wall, he became furious and began to ridicule us. So yung persecution, hindi lang naman yung parang kang binubugbog, kundi maging sa mga salita nila. Ano po? Wala yan yung nagsayang ka ng oras mo na yan. Ay, nako, matitigas ang mga ulo ng mga yan, hayaan mo na yan. Now, in verse 2, in front of his companions and the Samaritan troops, he said, what do these miserable Jews think they're doing? Di ba? Itong sinasabi, do they intend to rebuild the city? Do they think that by offering sacrifices, they can finish the work in one day? Can they make building stones out of heaps of burnt rubble? Alam niyo, ito kasing nangyayari dito, parang parang pinapahina ang utak. Pinapahina yung reasoning ng mga Hudyo. Pinapahina nila. Na sila, para pag mahina, sila na mismong ayaw. Yun po yung intention nito. Kumbaga, wala pa silang may ni-inflict na harm, pero ang ini-inflict nila is psychological hammering, no? So, kumbaga, binubugbog nilang utak na para maubusan ka ng dahilan, bakit mo gagawin yan? Yan, kagaya sa church, no?
may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang mga vision ka sa department mo or sa iyong small group. And then, maya-maya, may mga magsasabi niya na, oh, wala yan, oh, nakuha ko sa'yo, nagsasayang ka ng oras mo kasi, tigilan mo yan. Oh, ganun ang mangyayari. Pero si Nehemiah, hindi natinag yan, ano? Ito pang isa, no? So we went on rebuilding the wall and soon it was half its full height. Oh, imagine ka, matindi na yung mga may persecution sa labas, pero nakakalahati sila, oh, because the people were eager to work. And in verse 7, Sanballat, Tobiah, and the people of Arabia, Ammon, and Asdod, heard that we were making progress in building the wall of Jerusalem and that the gaps in the wall were being closed, and they became very angry. So halos mga ngalati na at nakita na, oh, mukhang seryoso mukhang hindi to maganda Yan, ganyan po mga kapatid. Kapag medyo seryoso po kasi tayo sa paglilingkod sa Panginoon, huwag po kayo mag-isip na parang everything will be okay. May mga tao po dyan na ayaw niya. May mga tao po yan na medyo naiinggit na sa nangyayari sa iyo. May mga tao na po yan naiinggit ng mga na-accomplish mo at sasabihin na, mukhang hindi to maganda. Mukhang maungusan tayo nila para maisahan tayo nila. Yan, mga ganon minsan nangyayari po yan. Ano po, mga kapatid. And ito po ay naranasan ni Nehemiah in verse 8. So they all plotted together to come and attack Jerusalem and create confusion. So dahil nga po hindi napigilan kasi may mga tao talaga na kung minsan sinasapian ng diablo na na para lang na tumigil ka. So sa una, wala naman siyang gagawin pa. Bandang uli, kung medyo hindi ka talaga niya mapigilan, ang gagawin niya, gagawa na talaga siya ng para ma-harm ka na talaga directly. So ito po yung ginawa ni Sanballat at ni Tobiah. Now ngayon, ito ang attitude ni Nehemiah, na makita natin mga kapatid, na kagaya po sa atin dapat ganito din po attitude natin. Number one, we always find the solution. Pag ang problema po kasi hindi natatapos, ang mga naiinggit hindi rin na tao nauubos. Yung mga galit sa iyong progress, hindi rin po yan sila nagbabawas. Dumadami din po yan sila. Pero on your side, huwag mo silang bigyan ng pansin yung mga ganitong mga negative na mga nangyari. Hayaan mo yan, no? Kasi nga, dapat may solusyon ka. Anong solusyon mo? Itong ginawa ni Nehemiah, he prayed to God and keep men on guard against them day and night. So nakita ni Nehemiah, mukhang hindi maganda ito, kailan natin tulong ng Diyos? Nag-pray. Then, sabi niya, hindi lang nag-pray, take action. Kasi hindi po pwedeng pray ka ng pray, walang action. Hindi rin pwede action ng action, walang prayer. Dapat pray, then action. Pray, then action. Yun pong nangyari. So, nung nag-pray siya, ang ginawa niya, he armed the people with swords, spears, and bows, and stationed them by clans behind the wall wherever it was still finished. Makita ninyo mga kapatid, no? Na, kumbaga, nagawa siya ng solusyon. Ito, total, gusto nila tayong lusubin. Ito, maglagay kayo ng mga espada sa bawat isa. Yung iba, mga spears, mga bows. At inaigrupo-grupo niya. Ano po? Hanggang sa matapos. Now, anong encouragement na binigay ni Nehemiah? Sabi niya nga rito, I saw the people were worried, so I said to them and to their leaders and officials, don't be afraid of your enemies. Remember how great and terrifying the Lord is, and fight for your relatives, your children, your wives, and your homes. Ibig sabihin nito, pinapaalala niya, gawin nyo yan, hindi lang sa inyong sarili. Gawin nyo yan. Sa atin, sa mga vision, dapat mailatang natin sa mga tao. Huwag ninyong gawin para lang sa sarili nyo. Gawin nyo ito para sa Diyos, para sa Panginoon, at para sa church, para sa kapatiran, para sa kaligtasan ng iba. Yan. So, ito napakaganda na encouragement na related sa'yo. Okay? Now, ang solusyon na ginawa ni Nehemiah pa is that sabi niya, our enemies heard that we had found out that what they are plotting, and they realized that God had defeated their plans. Then all of us went back to rebuilding the wall. From then on, half of my men worked and half stood guard
wearing coats of armor and armed with spears, shields, and bows, and the leaders gave their full support to the people who were rebuilding the wall. Even those who carried building materials worked with one hand and keep a weapon on the other. So may solusyon, di ba? Kahit busy, hindi po pwedeng hindi busy, kaya wag na, wag na. O busy, hindi pwede. Busy ka, may ibigay. Hanapan mo ng solusyon. Kasi alam niyo minsan sa church, mga kapatid, pagka pinabayaan mo yung mga reasons, ay magtuloy-tuloy po yan. Magtutuloy-tuloy po yung mga reasons nila hanggang sa wala na talaga may nangyayari sa church. Kasi may reasons nga eh. Kaya yung mga dahilan na yan, tanggalin po natin yan. Wag bigyan mo solusyon. Pag leader ka, bigyan mo solusyon yung mga dahilan nila. Ano bang dahilan mo? Nauwaw ako. Awaw ka pala eh. Ito tubig. Nagugutom ako. Gutom ka. Ito biskwit. Di ba? Bigyan mo ng solusyon na kumbaga ubusin mo yung mga kadahilanan nila. Ayan. So, kumbaga dito, no? Pagka may willingness, may pamamaraan ka. Ito yung mga bagay na ito na siyempre pwede na sana sabihin ng mga tao, ayoko na ni Maya kasi baka mamaya mamatay pa ako dyan eh. Lulusubin tayo, nakakatakot yan. Pero sabi ni Maya, hindi po pwedeng ganito lang. Hindi po pwedeng pabayaan natin sila na patayin tayo lahat. Maglagay ka ng mga espada, mga gamit. Ito, nagplano si Nehemiah. So may strategy na ginawa. Ang solusyon, may strategy dapat. Hindi lang basta solusyon, may strategy ang solusyon mo. Okay? Ito pa. After this, ng problema sa labas, problema sa loob. Inabot si Nehemiah ng problema sa loob. Alam niyo yung style ng Diablo po kasi, mga kapatid. Pag hindi kanya madala sa labas, dalhin kanya sa loob kanya titirahin. Sabi niya rito, and there was a great cry of the people and of their wives against their brethren, the Jews. So sila na ngayon ang nag-away-away. And this is about halfway pa lang ng project, mga kapatid. May mga tao nang parang sa loob mismo, sila yung nagiging katisuran ng mga kapatiran. So, tandaan ninyo ito sometimes, ang pinakamalakas na kalaban, hindi yung nasa labas, yung nasa loob. Pag naglatag ka ng vision mo, huwag mong isipin na lahat yan mag-agree sa'yo. At yan ay maaring hindi mo lang alam, gumagapang sa likod mo at sinisira ang iyong vision. Kinukumbinsi ang iba na hindi maganda ang vision. Pahirap sa tao ang vision. Naalala ko nung nagkaroon ng vision sa Cubao noon, pag ikaw leader ka, ang pakiramdam mo, parang lahat naman ay nag-agree, pero hindi pala. May mga ilang leader pala na kumakalat. No? Sinasabi na, ano na naman yung vision ni Pastor Alan, ano yun, wala namang pera ang church, wala namang lugar ang church. Ano yung pipigain niya tayo? Imagine ka, no? Sasabihin nila yung gano'n, ano yung pipigain niya tayo para magbigay? Para matupad yung kanyang vision? Pero hindi mo inasahan yun. Alam mo, sumusuporta din sa'yo. Pero may ganun pala na although na-late ko na lang naman nalaman yun. At the time, well, I thank God na huli ko na nalaman yun. Kasi, kung mga time na yun, baka nalihis yung aking pananaw. Ano po. Pero hindi ko po, wala po kasi akong hindi yan pumasok sa isip ko ng kahit na ano. Kaya, at saka, wala pong kailanman ay hindi po ako nagkaroon ng persahan ng pagbibigay. Hindi po ako nagkaroon ng persahan ng pagbibigay. At kahit po sa mga renta, mga kapatid, bayarin monthly, never po ako nag-solicit at nagpa-pledges para sa mga bayarin monthly. So kung ano po yung binibigay ng Panginoon, yun lamang po yun. And siyempre, that time malaki naman po ang naitutulong dahil at that time,
hanggang ngayon, si Sister Tata naman ay may trabaho. So bilang pastor, siyempre, yung imbis na gastusin ako kung pa yung mga matatanggap ko sa church, nababalik na lang sa church para makagawa sa church dahil ang amin namang ginagastos ay ang sweldo naman ni Sister Tata. So kung ano na supposedly dapat bilang pastor, kumakain tayo at ang mga needs ng ating family ay napoprovide ng ating ng bunga ng ating pagsisikap doon sa loob ng church. Pero may time talaga na hindi kasi abot, no? Hindi kasya, ano po. So, kaya nga sinasabi ko nga, bilang leader ka, bilang pastor, isa yan sa mga magsasacrifice is your family. Now, ano nga ang sabi rito na nangyari sa kanila? And there were that said, we our sons and our daughters are many, therefore we take up corn for them. So sabi nila marami, sorry, marami rin kami mga anak, may mga anak kaming babae, lalaki, no? At kailangan namin silang pakainin. Parang napagod. Kasi nga, merong mga kapatiran na mas lalo nilang ginigipit yung mga kapwa Hudyo. Ayan. And tandaan natin na ang number one na tool ng diablo yung sa loob. Kaya kayo bilang mga leaders dito, iba sa inyo ay under sa mga pastors. Don't be a part of being the ika nga ay parang pabigat sa pastor or sa inyong leader. Dapat maghanap ka ng paraan paano mo mapagaan ang trabaho ng isang leader. Dahil mabigat po ang ano ng leader, no? So sabi ng verse 3, some also that said, we have mortgaged our land. So yung iba naman sabi, nagprinta na kami ng lupa namin, yung aming mga ubasan, aming mga bahay, para may makain lang kami. May maibili lang kami ng mais. At sabi pa nga rito, others said, we have borrowed money for the king's tribute. Babayad pa kami na aming mga taxes, nanghiram na nga lang kami. Ayan. So, tandaan natin na sometimes itong mga bagay nito darating din po yan. Now, halfway pa lang po ito, mga kapatid. Halfway pa lang. Meron na pong loob at labas na po ang bumubumba kay Nehemiah. Kaya nga napakaganda nga ng kanyang lesson, di ba? Kasi parang kagaya din yan sa atin eh. May vision ka, merong opposition sa loob, meron ding opposition sa labas. And ito nga ang nangyari ay binigyan ito ng solusyon ni Nehemiah. Now, ang isa pa rito na nangyari is para na lang maigsan ito, nag-sacrifice si Nehemiah. Because vision will always involve self-sacrifice of the leader. Ito yung problema. Pag leader ka, magsasacrifice ka talaga. Kaya niya, small group leader ka, wala ka ng pera, magpapakapik ka pa, mag-ano ka pa para lang na itong mga taong ito ay magpatuloy sa Panginoon, makagather kayo. Minsan pagod na pagod ka na, kailangan mong gumising, kailangan mong gawin para itong mga nag-ano sa inyong mga devotion ay ma-maintain mo sila. May self-sacrifice talaga na I appreciate leaders na gumagawa po ng ganitong mga sacrifices sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang nangyari po kay Nehemiah, sabi niya nga rito, ang ginawa ni Nehemiah, during all the 12 years, sabi niya, that I was governor of the land of Judah, from the 20th year that Artaxerxes was emperor until his 32nd year, neither my relatives nor I ate the food I was entitled to have as a governor. So sabi niya, hindi ako kumukuha ng aking benepisyo bilang gobernador. Every governor, sabi niya, who had been in office before me had been a burden to the people and had demanded 40 silver coins of a day for food and wine. Even their servants had oppressed the people, but I acted differently because I honored God. Sabi nga ni Nehemiah, meron akong mga pribileyo na dapat matanggap ko yon pero hindi ko yung ginawa. Kasi nga ay pinapahalagahan ko ang Diyos.
Sabi niya rito sa verse 16, I put all my energy into rebuilding the wall and did not acquire any property. Everyone who worked for me joined in the rebuilding. Yan. Sabi niya nga rito, I regularly feed at my table 150 of the Jewish people. So sabi niya, akala mo yun, magpapakain ka. Sabi niya, pinakain ko sila sa aking mesa, 150 Jewish people and their leaders, besides all the people who came to me from the surrounding nations. So, matinding sacrifice ni Nehemiah, no? Para lang sa vision, na hindi naman siya yung totally na siya lang ang magkabenepisyo. Makabenepisyo ang lahat. Pero ang pinakamatinding sacrifice bilang leader, itong si Nehemiah. Oh. Sabi pa nga rito, sa verse 18, no? Every day I serve one beef, o isang buong baka, bawat araw isang buong baka, 6 of the best sheep, 6 na tupa, and many chicken, so hindi mabilang na manok. And every 10 days, I provided a fresh supply of wine. But I knew what heavy burdens the people, but I know what heavy burdens the people had to bear. And so I did not claim the allowance that the governor is entitled to. Kita ninyo? Minsan pagka small group leader ka, no? Minsan mapakapiin mo, pamasahian mo, no? Lahat na lang gagawin mo para lang sa kaluluwa na yan, na kung tutuusin, pwede namang wala siya. Ano namang kinalaman mo kung mapunta sa impyerno? Di po ba kung tutuusin? Pero dahil nga po sa pagmamahal natin sa Panginoon, alam natin na it is a must. Kailangan kasi natin gawin. Ang susa kay Nehemiah, hindi na bali basta ang vision ay maganap. So, just like for example, mga kapatid, no, kahit sa aking sarili, sa aking karanasan sa mga vision po, may mga bagay na ako gusto ko bilhin na feeling ko sa akin naman nararapat naman siguro para sa akin bilang leader, ano. Pero dahil hindi nga po ubra, dahil kapag ginawa ko po 'yun ay hindi po mangyayari ang mga bagay na dapat mangyari sa church. Mga bagay na mabili, dapat mga bagay na ma-acquire. Self-sacrifice talaga. Ganun po talaga bilang leader nga po tayo. No, tayo po yung medyo talagang magsakripisyo po tayo sa mga bagay-bagay na ito. And so, ito na lang ang consolation. Alam niyo sa lahat ng leader diyan na gumagastos, nagpapakape, nagpapakain, nagpapamasahe ng ng mga pamasahe ng mga tao pabalik sa church or sa lahat ng mga activities na para lang na madala ang isang tao sa Panginoon. Ito, sabi ni Nehemiah, I pray you, O God, sabi niya, Panginoon, nananalangin ako sa iyo. Remember to my credit everything that I have done for these people. No, hindi rin naman pala masama. Hindi rin naman pala masama na humingi ka ng pabor sa Diyos, Lord. Sana ang mga nagawa kong ito bigyan mo ng credit para sa akin. Ika nga, bigyan mo ito ng in my name, no? Kumbaga, alalahanin mo ito in my name. Kasi sometimes ang ating nagagawa, hindi ma-appreciate ng tao Yung ating mga pagsisikap, ang ating mga sacrifices, hindi po na-appreciate ng tao. At ang tangi na lang na chance natin, ma-appreciate sana tayo ng Diyos. Yan. Ganun na lang, di ba? Masaya na tayo pag naalala tayo ng Panginoon. Okay na yun, no? Okay na yun. Kumbaga, sabihin na lang natin na ika nga, kung hindi ka mamaalala, okay lang, no? May mga tao kang na training, may mga tao kang tinulungan mo na maging pastor, magiging tapos hindi ka mamaalala, di okay lang yun. Nandun na lang sa Panginoon ang credit. No? Sa Mr. Michelle, super payat daw si Pastor Alan. Opo, tama po. Tumaba na lang po ako nung natapos-tapos na rin. Pero nung nasa vision pa tayo, talagang medyo control lang po talaga. And yun nga po, no, bilang mga leader, ang ating pong reward, wala naman po talaga doon sa iwag po tayong umasa. Kung maalala po tayo ng mga taong tinulungan po natin, mga tao na ating pong na mentor, mga tao po na ating
ika nga ay kung hindi man natin natulungan financially, natulungan po natin how to become pastors, leaders, and sabihin natin successful sa kanilang mga ministries. Oh, kung malala kanila, well, praise the Lord. That's good. That's fine. That's very refreshing para sa isang pastor. But if not, don't get discouraged. Hindi po pwedeng ma-discourage ka na, ay nako, wala namang, hindi ka mapansin nila. Hayaan mo na, no? Hindi ka nila pansinin, hindi ka maalala, hindi ka hayaan mo na, no? Ang credit mo ay kagaya nga sabi nga ni Maya, O Lord, Panginoon, sa iyo ako nananalangin, alalahanin mo na lang ang aking mga ginawang ito sa kanila. Di ba? Maganda. Maganda po yun para sa ating pong mga leaders. Ng ating pong motivation is God's favor than the favor of man. Now, okay, bago tayo magtapos, patapos na po ako. May isang bagay po rito na dapat maintindihan ng lahat. Gaano kadalas mo ulit-ulitin ang vision? Gaano ba kadalas? Once a year? Twice a year? Every quarter? Ayan. Ito mga kapatid ang nangyari. Di ba nabasa natin, nagreklamo yung mga Hudyo? Halfway pa lang po yun, ha? Ito po yun. Halfway, the people get tired and they were burned out. They were burned out. Okay? Kasi paano ko nasabi na kalahati pa lang? Sabi nga ng Nehemiah 4:6, they were on the other half of the walls. Ibig sabihin, nangalahati na po sila ng mga pader. Ibig sabihin sa kalagitnaan. Now, yung total na paggawa ng Jerusalem ay nangyari in 52 days. Nakasulat po yan sa Nehemiah chapter 6 verse 15. 52 days na bago natapos ang buong pader ng Jerusalem. So 52 days. So halfway, nagkaroon ng burnt up, napagod yung mga tao, nagkaroon ng matinding internal problems. So ang halfway, 26. Tama? 26. So, dahil hindi naman huyo insaktong 26 yun, so bigyan po natin ng tolerance from 25 to 30 days. Maburn up ang tao. And right there, ang tao ay kailangan mong i-motivate. So after 26 days, napagod ang mga tao, kaya kailangang ma-encourage sila ulit. So lumalabas mga kapatid, to make sure na ang inyong vision ay hindi po matunaw, hindi po mawala, i-recast and i-reshare po ninyo ang vision to the people once in every month. Yan, once in every month. So sa mga taong nakasama po natin, doon po, mula pa po doon sa Cubao area, sa Cubao time, na maalala po ninyo ito, every month meron po tayong tinatawag na last Sunday of the month, we call it Vision Sunday. And on that Sunday, I give messages and encouragement about the vision, reminding the vision, nilalatag natin ang vision, and it happens every end of the month. Every month. And that started since May 2009 until nung natapos po yun, nung nandyan na po tayo sa batasan on the nung napatayo na po yung building about to 2017. So, lumalabas mga kapatid na in the past 7 years, in the past 7 years, every month, every month, 7 to 8 years, every month ay nagkakaroon ng reminders ang vision. So imagine ka, sabihin lang natin 7 months, 7 years. 7 at 50 weeks na lang. Di ba? 350? Sa 300, I mean 12. 7 times 12 pala.
Ha? 7 times 12 messages sa 7 years, once a month. Oh. So halos 90 or 100 messages ang iyong i-preach until na na-fulfill ang lahat. So imagine ka more than 90, the same vision, different angle, different way, different creativeness ang kailangan mo para mo mailatag ang vision. So dapat maging creative po ang ating pong mga leader. Once every month, repeat the vision. At ang ginawa namin diyan, ang offering, ginawa naming vision fund. Hanggang sa nabuo po ang mga bagay-bagay, hindi man po namin na-produce yung pera na exactly na kailangan, but God provided everything. Nag-start lang po kami. Parang kumaga, nagbayad lang po kami ng down payment. And then, yung monthly installment po namin, ay yan, Diyos na po ang nagbayad. Parang ganun po ang nangyari, no? Sa vision. Okay? Now, lastly, magtatapos na po tayo. Nehemiah was persistent and consistent to his vision, trusting God to help it materialize. Okay? Dapat persistent and consistent. Sabi po ng Nehemiah chapter 6 verse 15, after 52 days of work, the entire wall was finished on the 25th day of the month of Elul. 52 days. Ayan po, mabasa po natin. When our enemies in the surrounding nations heard this, they realized that they had lost faith since everyone knew that the work had been done with God's help. Praise God. So, kung may mga vision po kayo, kahit small group, gawin nyo po ito. Ulit-ulitin nyo po. Maging persistent po kayo, maging consistent po kayo, mangyayari po yan. Sa inyong mga negosyo, sa inyong mga plano, no? Kailangan po yan mangyari. Now, sa ating pong summary, leadership lessons we can get from Nehemiah. Number 1, he has the initiative. Dapat bilang leader, ikaw mag-initiate. Mag-initiate ka. Be creative. Start. Start an idea. Number 2, in every need of wisdom, you need to pray, you need to fast, you need to meditate. Right? Number 3, in every hard situations, you consulted God for wisdom and help. Yan po yung mga lessons natin kay Nehemiah. Pag may problema po, mga kapatid, ay talagang mag-seek ka talaga ng wisdom ng Diyos. Seek the wisdom of God and His guidance. Number 4, in every problems, you look for solution. Pag may problema, hanapin mo yung solusyon, hindi yung hanapin mo kung paano na mapalabas mo na kung sino yung mali, sino yung tama, or paano na ikaw yung tama, o kaya paano ang galing mo. Hindi na po kailangan kung magaling ka o hindi. Ang kailangan po dyan, ano na lang ang solusyon. Yun po yung pinaka maganda na dapat po nating maintindihan at malaman. Number 5, he is focused on the vision fulfillment. Bilang leader, mga kapatid, kailangan nakafocus lang tayo doon sa vision lang. Paano ma-fulfill ito? Doon lang tayo nakafocus tayo. Hindi, maganap ito, mangyayari ito. Lord, help us. Di ba? Number 6, he has the courage of a leader and was not afraid of the enemy's wiles and persecutions. Mangyayari po ang mga pag-usig. May mga tao sa loob at labas, kahit kapatiran mo, kapwa mo pastor, kapwa mo minister, yan pa po yan ang magda-down sa iyo, yan pa po yan ang magsasabi na wala ka na yung magawa, wala ka namang silbi na, siya pa yung magsasabi na hindi mo yan matapos, hindi mo yan makaya, yan. Tapos sila pa yung mga kumbaga magpo-put down sa iyo, no? Yung mga kapwa leader mo pa yan minsan ang iikot sa mga kalaban mo para sirain ka, para matigil ka lang, hindi ka po pwedeng magdiretso. Ayan. Wag kang just go straight forward. Gawin mo lang kung anong dapat mong gawin. Hayaan mong sasabihin nila. Hayaan mo kung anong mga nasa isip nila. Dahil as long na hindi ka naman nila binubugbog physically, wala kang dapat na ipag-alala. Kaya nga mga leader, hindi po tayo dapat mga balat sibuyas pagdating makarinig lang po tayo ng mga kung ano mga sinasabi. Minsan talang
gusto na natin na kumuha ng shotgun at mangbaril. Hindi po naman ganun. No? Hayaan mo na lang, no? Pagka nagkaharap kayo, doon mo na sabihin. Okay? So wag ka matakot sa mga sinasabi nila. Number 7, he is willing to make a self-sacrifice for the vision. Dapat tayo bilang leader, willing po tayo na mag-sacrifice ng ating mga sarili. And number 8, lastly, consistency and perseverance. Praise God. So dapat tayo po ay consistent and persevere, no? Na gagawin at gawin at gawin talaga yan ng Diyos. No? Sabi pa nga ng ating Panginoon, for the vision is yet for an appointed time. Though it tarry, wait for it. No? For it will not tarry. It will happen. It will come to pass. So, tayo po, ang ating pong ministry dyan po sa Batasan Hills ay isa pong patunay na ang ating Diyos ay isang faithful na Diyos. Isang Diyos na kapag pinagkatiwalaan mo siya, gagawin niya po ang mga bagay na sometimes hindi mo rin inasahan pero pinaniniwalaan mo rin sa Panginoon. Ibig sabihin, sa ating mga vision, gaano kalayo ang ating marating, ganon din po ang ating nakikita. Kung gaano kalayo ang ating nakikita, ganon din po kalayo ang ating mararating. Alright? So, ngayon pong gabi, hindi po ako nakasulat pala ng aking mga katanungan. Praise God. Ipasa ko na lang po. Abangan nyo na lang po doon po sa mga nag-attend po sa once again, ang nandyan sa church, no need to answer questions. Pero po ang mga nag-online lamang ay sumagot na po ng ating po mga katanungan. At pero isa po yan sa mga leadership lessons na ito ay ito na lang para hindi na kayo malayo. Sa huling bahagi na ito, kumuha kayo ng 3 lesson na nakuha natin kay Nehemiah at ipaliwanag. Ganon na lang po ang ating katanungan. Okay? Ipasa nyo po. Pumili po kayo ng lessons na nakuha po natin kay Nehemiah, 3 dito. Sa 8, 3 dyan at ipaliwanag na naman po natin. Okay, maraming salamat po sa inyo and medyo pasensya na po. Hindi lang po maganda ang aking boses sa ngayon ay sa bagay. Hindi naman po talaga magandang boses ko. At medyo sinisipon lang po tayo dito ngayon dahil nga po sa klima dito sa Italia na umakyat baba, akyat baba. Minsan may +8, minsan naman ay may -2, may -3 pa minsan. So anyway, God bless you all. Dio ti ama, God loves you. And Dio di benedica. And ciao. Goodbye. God bless. See you next time. Malapit na po ako bumalik. Mga 3 linggo na lang po ako rito. Alright, so I miss the church in Batasan and I miss you all. I miss also my family and everyone. Pray for me. I pray for you. And God bless Apostolic School of Leaders. Thank you for our team. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat, allow me to pray a short prayer para po sa lahat. Heavenly Father, we thank you, Lord. Once again, salamat, Lord, sa pagkakataong ito na tinipo mo kami para sa ganitong pag-aaral, Panginoon, para sa mga leaders na way pagpalain mo ang sino man na nandito ngayon, maging ang mga nagsisikap na maging leader, Panginoon, pagpalain mo sila at i-bless mo sila, O Lord. Maging ang aming mga team, ang aming mga pastors, and bawat isa na nandito ngayon. Lord, ilayo mo kami sa mga masama, ilayo mo pa rin sa mga sakit, O Lord. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, ikaw, Lord, ang padala ng mga anghel na magbantay sa lahat. I-provide mo mga kailangan ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Alright, thank you very much and good night.